Malaya ka na talaga, Major Delgado. Sino pala yung i-interviewin mo sa Bulagos? Interviewin mo si Miguel Delgado. Mahirap kasi magtiwala sa isang tao na hindi mo pa lubos kakilala. Nag-aalala lang ako kay Gino. Hindi pa rin siya umuwi simula nung paalam siya na manmanan niya si Teresa. Bibigyan pa niya ng eksena si Delgado. Bibigay natin. Sa tingin ko ako target nila. Hindi ka mapapalagay kung hindi mo nasasakote ang sindikatong humahabol sa'yo. Habang nandyan yung mga sindikatong yan, hindi mauubos ang drogang yan. Hindi sila pwede magtagumpay. Lalo nananaig ang kasamaan kapag walang lumalaban. Ilang araw ka palang lumalaya. May ganito na. Tatapusin ko tong laban na to. Dito lang po kami para sa iyo, Tay. Never say die. Never say die. By the authority vested in me and upon the directive of the Regional Command, I hereby reinstate you to active service, Major Miguel Delgado. Nakikita ko na si Delgado. Kilala mo ba si Major? Napadaan sir. Buti na lang nakita tayo ngayon. Namiss mo ako. Alam mo, ganyan na ganyan din talaga ako dati. Hindi makakain, hindi makatulog. Kakaintay ko magre-reply ba, pero ang ending nga, zero, wale. Pinagsasabi mo? Okay lang yan. Makakahanap ka din ng iba. Ang sa akin lang naman, baka kasi babae talaga yung gusto ni Jinho. So wag mo nang antayin yung reply niya. Sinuulo ka ba? Hindi ako in love sa kanya. Nag-aalala lang ako. Okay lang yan, Peter. Nako, sa akin ka pa ba mahihiya? Huwag mong itago sa akin yan. Trust me, sa una lang yan mahirap. Uy, ito naman. Charot lang. It's a prank. Ito naman, di pwedeng mabiro. Close kasi kami. Ganto. Yan oh. Oo, gets ko na, okay? Ang sa akin lang naman, ang pinagtataka ko sa'yo, bakit mo ba kailangan sarili ninyang pag-aalala mo kay Opa Jinho? Pwede mo namang sabihin kay Joey. Hindi na ayoko siya istorbohin. Family time niya. Family time. Ay, wow. Tapos ano, mag-isa kang mase-stress. Iba din, martyr, title go, ikaw na. Kumain ka na dyan. Ako sinasabi. Ito po. Ay, thank you po. Po, anak. Nay. Pansin ko kasi close na kayo ni Andrew. Hindi ka na galit? Hindi mo na hate si Boss Budol? At gusto niyo pa po ng dessert? Meron pa po dito. Sabihan niyo lang po ako, ha? Nak, ganda-ganda mo ngayon. Hindi naman kita pinanganak na bingi. Alam ko narinig mo ko. Kayo naman po kasi bigla-bigla po yung mga tanungan ninyo eh. Nagtatanong lang naman kasi ako. So, ano nga? Close na kayo. Siguro po kasi dati, hindi ko pa po siya ganun kakilala, kaya makaya po ako nasasabi hindi maganda tungkol sa kanya. Pero, ngayon pong kilala ko na siya, mabait naman po pala. Nagbablush ka, anak. Oh, hindi ah. Ba't mo po ba ako tinutokso, Nay? Humihirit lang ako. Ano magagawa ko kung guilty ka, anak? Bigyan mo yung dessert sa kanya. Para maging sweet kayong dalawa. Nay. Sige na nga po, pero wala lang po to ha. Bibigay ko lang po Oo naman. Wala naman yun talaga. Basta sa'yo ko, anak. Andrew, gusto pa ng dessert?
Strange, ang pangit. Masyadong sweet. Dapat cool lang. Yung Andrew, gusto mong palamig. Wait. Andrew, Hindi ka ba attracted sa kanya? Matangkad, pogi, chinito, mabango. Hindi mo ba type yung mga ganyang lalaki? hindi ko naman siya tinitingnan. Kaya dapat, titigan mo na. Makikita mo. Nagbablush ka, anak. Yes. Joey. Joey, huy! Joey! Ha? Ano ha? I mean, bakit mo ako tinatawag? Tinatawag? Tinatawag mo ako. Yeah. Kasi, Kasi... baka gusto mo ng dessert. Galit ka ba? Sarap yan. May tumatawag. Thank you. Come in. Major Delgado, sir. Ito na coordination letter. At letter order na ni-request mo. Maraming salamat po. Itawag na rin kita sa Drug Enforcement ng Regional Office sa Norte, sa bayan ng Balmora. Mag-courtesy call ka sa Regional Director nila. Maraming salamat po, sir. At direct niyo ako dito sa kasong to. Pinag-isip ako mabuti yan. At ikaw pa rin ang best man for the job. Lalo na, ikaw ang nakakuha ng bagong lead. Huwag mo lang akong bibiguin, Major Delgado. Maraming salamat po, sir. Kayo po muna bahala sa mag-ina ko. Don't worry. I have someone to check on them all the time. Mag-iingat ka, Major Delgado. Thank you, sir. Nagbalik na sa serbisyo si Major Miguel Delgado matapos mapatunayan na hindi siya ang totoong salarin sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Ramon Orbos. Nalinis rin ang pangalan niya sa pagiging miyembro ng sindikato. Ayon kay Delgado, desidido siya na masakote ito. Hindi lang para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya, kundi para tuluyang matapos ang paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Huwag kang mag-alala, Verdugo. Lutong-luto na ang hinanda natin para sa kanya. Akalain mo, first day niya ulit sa serbisyo, last day na rin niya sa mundo. Ilang beses na siya nakakalusot sa inyo. Siguraduhin mong hindi na ito mabubulilyaso. Makakaasa ka, Verdugo. Sir. Tinitiktikan mo ba ako? Hindi, Major. Pero hinahanap kita. Kung ano man yung narinig mo, hindi pwede makalabas yun. Alam ko, pero... ano bang meron sa Norte? Sa bayan ng Balmora? At teka, konektado pa rin ba to sa sindikatong nag-set up sa'yo? At paano ko nagkalid dito, Major? Alam mo, hindi pa ako pwede magsalita. Dahil iniimbestigahan pa to. Isa pa, lead pa lang to. Kaya mo, pag natumbo ko, sasabihan kita.
Teka, alam na ba ni Joey at ni Aling Clarissa na pupunta ka dito? Suportado nila ako. Pero marami pa rin silang bagay na hindi alam. Kaya hindi nila pwede malaman yung narinig mo. Lalo na si Joey. Are you asking me to lie to your daughter, Major? Hindi. Ang sinasabi ko, protektahan mo siya. Sa mga bagay na alam mo ikapapahamak niya. Hindi mo ba talaga kayang ipagpabukas na lang yung biyahe mo? Bukas ka na umalis. Gusto ko sana bago pumutok yung araw nandun na ako. Tay, naiwan niyo po. Kaya kailangan na umalis. Alam mo, isipin niyo na lang na kung mas maaga ako makuha yung leader ng sindikato, hindi mas maaga ako makakauwi dito. Tay, may bibigay po pala ako sa'yo. Para po, hindi mo po kami makalimutan ni nanay. Hindi mo naman kayo makakalimutan talaga. Pero, cute to Huwag ko na bahala sa nanay mo Apo. Baka umiyak yan. Baka may miss ako. Basta kasi siguraduhin mo lang na okay ka. Okay na din ako. Sige, mauna na ako. Tay, saan po pala yung mission ninyo? Sasabihin ko na lang sa inyo pag nandun na ako. Sige, mauna na ako. Sige. Happy Love tayo. you. Ka Love you. po Sige, pumasok na muna kayo. Ha? Sige na. Sigurado ka? Love you, Tay. Love you. Ingat ha. Lock niyo yung pinto Ito Nasa na. taas din, ha? Sige. Love you. Love you, Tay. Love you. Ingat ka ha. Okay. Hoy! Verdugo. Boss, Bakit ngayon lang? marami yung taong dinaanan. Huwag mo na patagalin yan. Tapusin mo na. Sigurado, boss.
Walang iya ka! Huwag mo dami pamilya ko! Kaya I'll start digging sa posts, news sites, blogs, lahat, even sa private groups. Okay? Alamin mo lahat ng iniimbestigahan nila dito at lahat ng related sa droga sa Norte. Copy, boss. Eli, kontakin mo lahat ng sources natin sa Norte. Lahat ng nasa on-ground na may related sa drugs. Okay. Okay? Wala pa tayong solid na lead, kaya kailangan natin hukayin lahat ng entry points. Sigurado ako may malaking mangyayari in the next few days. Saan mo ba nakuha yung impormasyon na yan at bakit igil kang malaman? Sa police contact ko, mas abuti nang hindi niyo siya kilala para sa safety niya. Gusto mong iligtas pamilya mo? Mamamatay ka! Alam mo, maraming salamat at hindi niyo ako sinukuan. Hindi! Sabi ko sa'yo, hindi! Promise yun. Nadulas lang. Yan naman. Kung babalik ako sa serbisyo, papalam ko sa inyo. Alam ko, ay ng gulo. Pero hindi ko kaya talikuran ang tungkulin ko bilang polis. Nananaig ang kasamaan kapag walang lumalaban. Kaya babalik ako sa serbisyo. Kung ano yung desisyon mo, kakampi mo ko. Chief. Sabihin mo sa iba na huwag palalapitan ng media. Hanggat hindi ko sinasabi. Yes, sir. Padalhin mo to sa pamilya ni Miguel. Paalam mo sa kanila ang nangyari. Nak, Nay, saan kaya yung tatay mo? ano po, gusto niyo tawagan po natin siya ulit? Huwag na. Baka sabihin naman niya, napaka-clingy natin, diba? Pero tawag mo na. Sige na, isa na lang. Namimiss ni Nana. Oo, isa na nga lang eh. Para alam natin kung nasa na siya banda. Sino yun? Okay, sige, thank you. Thank you. Ano yan? Si Argel yun, yung correspondent natin. May bulungan daw na out na si Ninong sa Timog. At humina daw siya pagkatapos nung gulo sa party niya. Sigurado akong may nakaabang na para palitan yan. Tama. May pumapasok na raw na bagong supplier doon. Sino to, si Verdugo? Wala pa siyang maibigay na pangalan eh. Pinapunta po ako ni Hepe dito para ibigay po ito sa inyo. Badge ni Miguel to ah. Bakit nasa inyo? Bakit po sunog? Natagpuan namin ang sasakyan ni Major. Masusunog ito sa gilid ng Pacific Lateral Road. Bumangga po siya sa mga barriers kaya sumabog po ang kotse. Si Miguel. Nasaan si Miguel? Cruz! Nasaan si Miguel?
Kinalulungkot ko pong sabihin, mukhang napasama po si Major sa pagsabog. Ano to? Bakit? Ano yan? Pinadala ng contact natin. May sumabog daw na sasakyan sa highway ng Bulagos. Mukhang pulis daw yung biktima. Sige. Puntahan natin. Hindi totoo yun. Hindi pwedeng maging totoo yun. Kakaalis lang ng asawa ko. Oo nga po, kakaalis lang po ni tatay. Hindi pwede. Walang masamang nangyari sa asawa ko. Hindi pwedeng mangyari yun eh. Hindi pwedeng mangyari. Hindi. Kakaalis lang ni tatay Sir, gusto ko po makita si tatay. Nasaan po si tatay? Gusto ko po siya mapuntahan. Please, diba makaawa po ako. Dali niyo po kami kay tatay, please. Ito lang ba ang nakuha niyo lahat ng evidence? Ha? Wala na iba? Wala na, sir. Ma'am, dito po tayo. Tabi. Dito po, ma'am. Joey, Joey, ma'am, wag na po yun. Pwede ko po ba siya makita muna? Joey, it's not a good idea to see our father like this. Hindi mo siya pwedeng lapitan. Na-confirm plate number, pati ang mga personal effects na nakuha. Lahat pag-aari ni Miguel. I'm sorry, Clarissa, Joey. Hindi ko po ba talaga siya pwede munang makita? Hindi mo pwede. Pinabaupo muna kayo. Tay, may bibigay po pala ako sa'yo. Para po hindi mo po kayo makalimutan ni Nanay. Hindi mo kayo makakalimutan talaga. Pero, ito Yung bigay ko po kay tatay. Idol, pinalo ko si Major Miguel Delegado. Ako niya. Dito tayo. Joey. Andrew, si tatay. Saan dadalhin yung remains? Sa crime lab for autopsy. Standard procedure. Hindi po ba muna namin siya pwedeng makita bago niyo po gawin yun? Joey, severely burned ang labi ni Miguel. Mas makakabuting hindi niyo na siya makita sa ganong kalagayan. At base sa initial findings, may posibleng foul play. Kaya ayaw namin makontaminate ang ebidensya bago ang autopsy. Pagkatapos ng proseso, i-release namin ang labi sa inyo. Kaya mas makakabuti na rin umuwi muna kayo para makapagpahinga.
wait lang po. Paano niyo naman po nalamang si tatay po talaga yun? Kung sobrang sunog po yung katawan. Through the plate number at mga personal effects. Pero magsasagawa pa rin kami ng DNA test for verification. Chief, ano yung ibig sabihin niyo sa foul play? Sa unang tingin, mukhang aksidente. May skid mark sa kalsada. Mukhang nawalan siya ng kontrol bago siya sumalpok sa pader. Pero may natagpuan kaming basyo sa crash site. And it's not from Miguel's service firearm. Ibig sabihin, may shooter. It's a targeted attack. At mukhang siniguro na hindi siya makakaligtas. Eh, sabi ko sa kanya, huwag na siyang bumalik sa serbisyo eh. Kung hindi siya umalis, hindi nangyari to. Anong balita? Boss, nandito ng pamilya niya. Nag-iiyakan. Sigurado ka bang patay na si Delgado? Ilang metro lang ang layo ko nung sumabog sa sakin niya. Nasa loob si Delgado, kaya sigurado ako na patay na siya. Good. Dagdagan ko ang bayad sa iyo for a job well done. Salamat, Bertugo. Tawawag Delgado. Nagmukha tuloy siyang sisig. Mahilig naman siya sa pasabog eh. He got what he deserved. Cruz, ihatid mo sila. Ma'am, tara na po. Hindi, Cruz, ako na. Ako na bahala. Joe, I'm sorry for what happened. Pero pangako, tutulong kami sa investigasyon. Hanggat sa kailangan. Salamat, pero... hindi na kailangan kasi... Di ba ipapa-DNA test pa naman yung katawan? Hindi pa naman siguradong si tatay talaga yun eh. Malay natin nakaligtas siya, di ba? Makabuhay pa si tatay. Sa itsura ng kotse, masusunog talaga na malala kung sino yung nasa loob. Talaga hindi makikilala yun. Pero based sa personal effects, wala naman kasi ibang posibleng maging biktima kundi si Major Delgado. I mean, sino pa ba, di ba? LA, enough. Sorry, Joey. Hindi ko sinasadya. I was just basing it on... Okay lang. Pero hindi naman siguro masama na umasang buhay pa si tatay, di ba? Kasi sabi niya, ito na daw yung last na mission niya eh. Tapos, mag-retire na daw siya. Tapos, nagkakasama na daw kami nila nanay. Tsaka naniniwala ako na pwedeng buhay pa si tate. Kasi di ba ipapa-DNA pa yung katawan niya? So abang wala pong patunay na naniniwala akong buhay pa si tatay, pwedeng hindi pa siya patay. Di ba, Nay? Basta isang stand-upper, tapos uwi, tapos samahan na lang kita mag-edit. Copy. Kaya ako bahala. Thanks. Andrew. Galit ba sa akin si Joey? Just grieving. Mabuti nandito ka.
hindi rin naman balita lang ang pinunta mo dito eh. Tsaka kita naman na you really care for Joey. Nagulat nga ako eh. Hindi ka naman usually ganito sa mga subject natin. Hindi lang naman siya subject. Ay, pinagsamahan na rin kami. Nakilala ko na rin yung pamilya niya. Kaya naging close talaga kami. Tinatanong mo kung apektado ako o apektado ako. Yeah, it shows. Gusto mo talaga malaman kung anong nangyari kay Major Delgado. Tara, tapusin na natin to. Ano? Okay ka? Yeah. Game. Ready? Camera. And rolling. 5, 4, 3. Isang opisyal ng Bolagos Police ang hinihinalang nasawi sa isang insidente ng pagsabog sa kahabaan ng service road ng Bolagos ngayong gabi. At ayon sa otoridad, pinaniniwalaang si Major Miguel Delgado ng Bolagos Police ang biktima. Matapos makilala ang nasunog na sasakyan at ilang personal na gamit na recover dito sa pinangyarihan ng insidente. Sa panayam kay Police Chief Lansang ng Bolagos sa unang tingin ay tila aksidente ang nangyari. Ngunit may mga ebidensyang nagsasabing posibleng may foul play. Dinala na sa crime laboratory ang mga labi ng biktima para sa DNA confirmation. Oh my God! Han? Have you seen this? What is it? Bad news? Namatay kagabi si Miguel, yung asawa ni Clarissa. Sumabog yung sasakyan niya. Konektado pa rin kaya sa nasabing sindikato ang trahedyang ito? Yan, maalamin natin mga katirada. Hoy! Peter, nakakaloka ka. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nanggaling? Hindi ka man lang sumagot sa mga tawag at text ko. Ang ingay mo. Alam mo, rindi-rindi na nga ako sa landlady ni Gino. Dadagdag ka pa. Ang ingay mo. Landlady ni Gino? Oh, nagpunta ako doon sa dati niyang bahay para magtanong. Alam mo nangyari? Napagbuntunan pa ako ng galit. Napakarami daw basura na iniwan ng Gino, tas ang hirap daw magligpit. Ano, kasalanan ko pa? Alam mo, tama si Andrew eh. Hindi talaga namin kilala yung Koreanong yun. Akalain mo yun ha, dumaan, nanalasa, tapos ayun, biglang umalis. Atake ka naman doon. Ang deep mo doon sa, ano yung nanalasa? Ano yan, bagyo? Tapos sino ka? Si Sierra Madre. Pero aminin mo lang, effort ang ginawa mo doon. Tama, mali. Eh, syempre, nag-aalala nga, di ba? Akala ko kasi na magkaibigan kami. Ayun pala, parang ako lang rin naman pala nag-iisip. Teka, ano ba kailangan mo? Ba't mo kinahanap? Ano yan? Ito yung sasakyan ng tatay ni Joey. Parang may pumatay talaga sa kanya eh. May pahinga na po muna kayo. Ikaw rin, anak, ha? Peter? Joey. Joey, nabalitaan ko yung nangyari. Kamusta ka? Si tita, kamusta? Papaalam lang ako kay tito ko, ha? Tapos punta na ako. Hindi na kailangan. Bakit? Hindi pa naman nare-release yung katawan ni tatay eh. Tapos kailangan pa daw yung autopsy para daw masigurado nilang siya talaga yung biktima.
Sana nga, hindi siya. Kasi kawawa naman si Tito kung ganun. Lahat naman ng laban niya ay para sa kabutihan eh. Hindi dapat sa ganito natatapos ang kwento niya. Kaya nga hindi ako naniniwala eh. Ano yung sabihin, Joey? Hindi ko alam, Peter, pero ang lakas talaga ng kutob ko na buhay pa si tatay. Kaya hanggat hindi ko nakikita yung katawan niya, hindi ako maniniwalang siya yun. Hindi ako mawawala ng pag-asa na buhay pa yung tatay ko. Nay, anak mo makakasikaso ka. Hindi na ako na. Natanggal ko lang yung dumi sa salamin eh. Kasi ayaw matanggal. Bakit ayaw matanggal? Hindi naman nakikisama to. Hindi na nga natin alam kung paano ibuburol yung tatay mo. Hindi na nga natin alam kung anong magiging itsura niya pagbalik sa atin eh. Ay, naniniwala po ba talaga kayong patay na po si tatay? Ayaw niya po bang umasa na buhay pa po siya? Gusto ko, anak. Gusto ko umasa na buhay siya. Pero paano? Pagkatapos nung nakita natin, ilang beses nang nalagay sa panganib yung buhay niya. Pero lagi siyang nakakauwi. Pero ngayon, anak, bakit imposible? Wala pa rin update sa autopsy ni Major Delgado. Yun na nga eh. 12 hours na nakakalipas. Akala ko nga i-expedite nila knowing na high-profile case ito eh. Sigurado ako naghihintay na rin ng sagot sina Joey. Ano palang itsura ng katawan ni Major Delgado after ng pagsabog? Unrecognizable ba talaga? Actually, hindi namin nakita. Maingat and very private yung pagkuha nila ng katawan. Out of respect kay Major Delgado. They also made sure na hindi makita ng pamilya dahil baka hindi nila kaya. So walang nakakita bukod sa mga pulis? Ito, okay to. Okay din to. Dapat ito. Pero ito may kulang ha. Mabuti pa kompletuhin mo muna ito. Saka mo ibalik sa akin. Okay? Sige sir, paayos ko na lang ulit. Sir, gaano po ba katagal yung autopsy? Ano po bang kailangan nilang gawin? Ba't hindi po namin makuha yung labi ni tatay? Joey, you have to understand na may foul play sa nangyari kay Miguel. Marami kailangang maimbestigahan at kailangan maingat. Dahan-dahan. Lalo na, delikado ang estate ng labi ng tatay mo. Sir, pero... Teres? Sir. Asan yung report na pinapasikaso ko sa'yo? Ay, nandito na po, sir. Ito po, Importante sir. ito eh. Kulang to na signatory. Yes, sir. Follow po na lang po ulit. Thank you, sir. Pero sir, alam naman po siguro na mga nag-autopsy yung ginagawa po nila. So alam po nila kung gaano po katagal yung mga test. Eh, ba't hindi po nila kami mabigyan ng definite na panahon kung kailan namin pwede makita si tatay? Joey, hindi ko talaga masasabi sa ngayon. Huwag ka muna magmadali. Okay? Para sa tatay mo to. Umuwi ka muna, bantayan mo si Clarissa, at kami na ang bahala dito. Mensya ka na. May kailangan pa akong puntahan. Perez. Sir. Yung kaso ni Leo, ha? Yes, sir. Imbestigahan mo, ha? Opo, papalam ko na rin po agad.
Hello sir, may saan papunta na ako dyan? Peter, Sir? it's me, Gino. Gino? O, paano nangyari sa'yo? Nasaan ka? Kaya pala Hindi kita makontak, nagpalit ka lang pala ng number eh. Peter, listen. I only called to tell you, do not contact me again. Pinagsasabi mo. Gino, may kailangan kang malaman. This is last time we talk. May nangyari sa tatay ni Joey. wala na siya. What? Patay na ang tatay ni Joey, Gino. Joey! Anong ginagawa mo dito? Chief, nasan si tatay? Bakit wala po dito yung katawan niya? Sagutin niyo po ako, nasaan si tatay? Ma'am, teka po. Hindi po kasi rito. Room 1 po ito. Nasa kabilang kwarto po. Si Major Delgado. Ba't hindi niyo po kasi sinasabi ka agad? Parang nililihim niyo po kung nasan siya eh. Gusto ko po makita si tatay. That's enough! Palame! That was a restricted area. Di ka dapat pumasok doon. Anong bang pwede kang kasuhan ng obstruction of justice sa ginawa mo? Eh, Chief, kung wala po kayong tinatago, ba't hindi niyo na lang po pakita yung bangkay ni tatay? Hindi susunod sa mga kapritsyo ng kahit sino ang kapulisan, Joey. You'll get your answers, but not like this. Huwag mong idahan sa emosyon ng lahat. May tamang proseso. I think you're smart enough to understand that. Umuwi ka na. Hintayin mo na lang na i-release namin ang katawan ng tatay mo sa inyo ni Clarissa. Andrew, wala dun yung katawan ni tatay at wala silang mapakita. Iba nga nasa ibang kwarto. Gaya ng sinabi ng medical legal, di ba? Ba't hindi na lang nila pakita? Ba't parang tinatago pa nila? Joey, maraming pwedeng rason. Protocol, investigation, sensitivity ng case, o kaya baka yung state ng labi ng tatay mo. Eh baka naman kasi kaya walang labi, walang katawan kasi buhay pa si tatay, hindi pa siya patay. Bakit naman gagawin ng pulis yun, di ba? Bakit nang itatago na buhay pa yung tatay mo? Napakalaking conspiracy nun kung sakali. Wala tayo sa pelikula kung buhay nga yung tatay mo. Baka di ba siya umuwi sa inyo, di ba? Hindi ko alam. Basta malakas yung kutob ko, naniniwala ko na buhay pa si tatay. Kung ayaw mo maniwala, eh diwag. Ako naman yung maghahanap sa kanya eh. Kung alam ko lang kasi sana kung saan siya nagpunta eh. Hindi sana mas madali siya hanapin kaso wala silang sinabi. Bakit? May alam ka ba kung saan nagpunta si tatay? Ito na coordination letter at letter order na ni-request mo. Itawag na rin kita sa Drug Enforcement ng Regional Office sa Norte, sa bayan ng Balmora. Mag-courtesy call ka sa Regional Director nila. Teka, alam na ba ni Joey at ni Aling Clarissa na pupunta ka dito? Suportado nila ako. Pero marami pa rin silang bagay na hindi alam. Kaya hindi nila pwede malaman yung narinig mo. Ang sinasabi ko, protektahan mo siya sa mga bagay na alam mo kapapahamak niya. Narinig ko na binigyan ng mission order si Major para sa isang misyon sa Norte, sa bayan ng Balmora. Bayan ng Balmora?
Eh, ang laki nun, di ba? Saan tayo magsisimulang hanapin siya? Kung merong isang taong nakakaalam kung saan siya napunta, si Lansang yun. Hello? You're at the gym again? What's wrong with that? This is mine too. I put some money into this place. Besides, I needed a break. I can't take being cooped up anymore. Cooped up? Yeah, you heard me. Don't worry, I'll be back soon. Peter, Bakit dito pa talaga tayo nakita? Random. Seryoso yung sasabihin ko, ah. my friends own this place. And I can't go too far. Bakit? Just tell me about Joy's father. What happened? Mr. Dizon. Bakit? Pwede ko ba kayong makausap? Tungkol sa kaso ni Major Miguel Delgado. Nag-post na kami ng update. Doon ka na lang magbase. Iba to, Chief. Ang naisip ko is exclusive interview. Kumbaga, springboard lang yung kaso ni Major Delgado. Pero ang tutumbukin natin, Chief, ay yung mga successful operations dito sa Balagos. Pampabango, kumbaga. Major Miguel Delgado to proceed to the northern part of the Philippines, city of Valmora, in connection with the performance of official duties to conduct an investigation. Aminin na natin na nawawala na talaga yung mga tiwala ng tao dito sa Balagos Police. Diba? At syempre, happy kayo. Hindi maganda yung sa image nyo. Exclusive interview? Ano ba nasa isip mo? Chief, napakarami. Sisimulan natin doon sa time na lumipat kayo dito sa Balagos. Area of operation, northern part of the Philippines. Target, Verdugo. So, Chief, once na ma-establish na natin yung mga successful operations dito sa Balagos, then it will be easier na for the people to trust you and Balagos Police again. Maganda naman. Malaki may tutulog niyan. So, Chief, kailan tayo pwede magsimula? Pag-isipan ko muna. Excuse me. Chief, actually, do you think we can start tomorrow? At pwedeng magsimula tayo sa kaso ni Major Miguel Delgado. Alam ko, Chief, na medyo mahirap talaga mag-decide ngayon. Pero palagay ko, magiging maganda talaga to sa Balagos at sa reputasyon nyo. Sige. Hinabol yung kotse ni Tito Miguel. Okay, and it crashed. Exploded. Malakas ang kutob ko that it was a syndicate ang tumira sa kanya. 나도 뭐가 어떻게 되는지 잘 모르겠다.
Ano sabi mo? I said, I feel bad for Joy. Because she worked so hard to get her father out of prison. And this is how it ends. Kaya nga. Pupuntahan natin siya. Kailangan niya tayo ngayon, Jinho. I can't. I can't stay alone. Eh, bakit? Tsaka asa ka ba talaga nakatira ngayon? Akala nga namin nung nahuli mo na si Teresa Park, nasa Korea ka na. Tapos andito ka lang pala ngayon. No. I haven't found her yet. Sige, tawagan natin si Joey. Tama ka, Andrew. Sa bayan nga ng Valmora, pinapunta si tatay para doon sa misyon niya. Tapos si Verdugo naman, doon magte-take over para doon sa drug operations siya sa norte. Naaalala ko, yun nga yung sinasabi ng mga sources namin nung wala pang nangyayari sa tatay mo. So, kung buhay nga si tatay, siguradong pupunta siya doon sa bayan na yun. Kasi kilala ko yun eh. Hindi titigil yun hanggat hindi nakukulong yung mga dapat makulong. Okay. Joey, don't tell me pupunta ka doon. That's insane. Maka-insane ka naman. Anong insane doon? Eh, hindi ka pa nga sigurado sa hinala mo eh. Okay, what if i-release bigla sa inyo yung bangkay ng tatay mo with the official confirmation na siya talaga yun? Alam mo kung ano yung totoo? Yan yung mas insane para sa akin. Kasi isa lang talaga yung sinasabi ng utak ko, ng puso ko, pati ni sikmura ko. Nabuhay si tatay at hahanapin ko siya. Pero Joey... Andrew, hindi mo ako mapipigilan. Pwede ba? Wag mo na nga akong intindihin. Wag mo na akong alalahanin. Kasi hindi mo naman ako mapipigilan sa sinasabi mong pagka-insane kong to eh. At hindi naman kita guguluhin. Hindi ako hingi ng tulong sa'yo o kahit kanino. Busy yata, walang signal. Siguro nagmumukmok yun kasi malungkot. Alam mo, gusto ko na talaga puntahan si Joey. Kaso ang dami kong trabaho sa shop. Binibilis ako na nga eh. You're really in love with her, Peter. So what? Wala naman akong chance sa kanya eh. Kaibigan lang yung tingin niya sa akin. Mas may chance ka pa nga eh. No? We, alam ko sabi mo nun, bro code. Pero kita naman eh, gusto mo rin si Joey. Huwag ako, Gino, alam ko na yan. So do you think I have a better chance? Oo. Pero sabi ko lang yun ha. Bakit? May plano ka bang pormahan si Joey? Sabihin mo lang. No. But that you have to do something about it. Ano about it? Sinasabi mo. Your mindset, how you present yourself, it won't help you. If you think I have a better chance on Joy, why don't you try to be more like me? Anong ibig mong sabihin? Nay, wala po talaga. Ang sabi po nila sa akin, nasa kabilang kwarto daw po, pero wala doon. Tapos tinaboy pa po ako ni Chief. Basta sure po kung may tinatago sila at buhay si tatay. Anak, bakit naman tayo lolokohin nila, Chief? Yun nga po yung gusto ko malaman eh. Joey, anak. Alam kong nahihirapan ka. Pero kailangan mong tanggapin na wala na ang tatay mo. Alam mo kasi, anak, kung totoo yung sinasabi mo, nabuhay siya, pwede dapat nandito na siya. Kasama natin. Hindi niya matitiis na makita tayong nasasaktan. Hindi ako naniniwala na ayoko maniwala. Tingin ko buhay pa talaga si tatay. Buhay pa si tatay. Anak, mas lalo ka lang masasaktan kapag hindi mo tinanggap.
Mas lalo lang masakit kapag hindi mo tinanggap na wala na ang tatay mo. Ayoko, Nay. Yan, di ba? Tatago mo to palagi, ha? Isabit mo sa bag mo. Para kahit wala ako sa tabi mo at kasama mo to, para magkasama na rin tayo. Oo nga po, no? Smay ka nga po. Alam ko nahihirapan ka. Pero kailangan mong tanggapin na wala na ang tatay mo. Dapat na ba talaga akong mag-move on, Tay? Wala ka na ba talaga? Alam ko pa sabi natin never say die. Tay, kung nandiyan ka pa, bigyan mo naman ako ng sign, please. Please, kahit anong sign lang. Alam ko kung hahanapin pa kita. In denial pa rin si Joey sa pagkamatay ng tatay niya. Intindihin mo na lang. Matindi yung pinagdaanan ng tao. Alam ko naman yun. Pero yung plano niya na bumiyahe pa norte, thinking makita pa niya yung tatay niya. I can't let her do that alone. Sa ano, sasamahan mo? I know, Joey. Hindi mapapigil yun. So, kailan mo pa naging responsibilidad si Joey? Pinilin siya sa akin ni Major Delgado. Kumpirmado ng galamay natin na na-autopsy ang katawan ni Delgado. Hindi ko masabi malamig na bangkay kasi sunog na sunog siya. Sa wakas, nawala na rin ang tinik sa lalamunan natin. Matagal-tagal ko rin siyang tiniis. Pwede ka na mag-focus sa pagpapatakbo ng warehouse. Maraming produkto ang kinakailangan natin sa bago nating baluarte. Nagkasara na talaga kayo ni Delilah. Gusto pa rin niya ako makita ng personal. Pero once we meet, the deal is sealed. Unti-unti nating gagapangin ang lahat ng key cities hanggang makuha natin ang buong Pilipinas. Cheers! Sir, may balita na ba sa DNA o autopsy ni Major Delgado? Wala pa. Hintayin nyo na lang yung official bulletin. Ganon din naman ang ginagawa ng lahat. Sir, hindi ko naman ito ginagawa para sa reporting ko eh. Ginagawa ko to para kay Joey at kay Aling Clarissa. Nakita naman siguro kung paano siya nagluluksa, di ba? Mr. Dizon, alam mo naman ang protocol. Hindi pwedeng basta ilabas ang resulta. Sir, hindi naman full report yung hinihingi ko eh. Teka, hindi ba buddy ka ni Major Delgado? Wala ka bang pakialam sa pamilya niya? Sir, please. Para kay Joey. She's on the verge of doing something like this. Hindi siya naniniwala na patay na yung tatay niya. Kailangan lang niya may marinig. Kailangan lang niya kumpirmasyon. Sige, sir. I-check ko. Tatawagan ko si Chief.
Please, sagutin mo. Hello? Ba't ka ba tumatawag? Huwag ka nga mag-alala, hindi ako aalis. Please, kasi hindi ko rin naman kayang iwan si nanay. Joey, please listen to me. Okay. Naniniwala na ako na baka nga buhay pa ang tatay mo. Ano sabi mo? Okay na, hindi ko nag-uusap si Cruz at Lansang kanina. Sir, pinausap ako ni Andrew Dizon. Nangungulit ho sa DNA confirmation. Alam mo naman ang isasagot, di ba? Naawa na raw ho sa kina Joey. Actually, sir, ako rin. Sir, hanggang kailan po ba natin itatago ito? May tinatago sila, Joey. Hindi pa malinaw sa akin kung ano, pero meron silang hindi sinasabi sa inyo. Kaya marami tayong tinatanong kasi marami silang tinatago mga bagay. Kasi buhay pa si tatay. Hinihintay kong sign. Basta hanapin ko si tatay. Natin. Hahanapin natin. Ang tatay mo. Anak, Nay. hindi ba pwedeng online na lang yung gagawin mo dyan para sa school mo? At kailangan po kasi doon po talaga ako na eh. Hindi pa kasi natin nakukuha ang tatay mo tapos aalis ka na. Nay, babalik naman po ako agad. Kailangan ko lang po kasi talagang gawin ko ng personal eh. Siguro nga kailangan mo ng konting panahon. Makakabuti din sa'yo yan, yung makalayo ka ng kahit sandali. Pero anak, sana hindi ka nagtatampo sa akin sa sinabi ko kagabi, ha? Hindi po, huwag niyo po isipin yan. Iingat ka, ha? Ingat ka din po, Nay. Love you, Nay. Love you too, anak. Joey, let's go. Tara. Parang may kakaiba sa'yo ngayon na. Ha? Wala to. Nag-ayos na ako ng buhok. Okay. Uy, salamat pala, Andrew, ha. Salamat sa... Ito naman, gusto pa talaga marinig ng buo. Ano, gusto mo sweet pa, ganun. Salamat, Boss Idol. Kasi tutulungan mo kong hanapin yung tatay ko, eh. Okay na. Okay na yun sa'yo. Pwede na. Baka iniisip mo, ginagawa ko to para lang sa'yo. Kasi ginagawa ko talaga to dahil syempre gusto ko na ako yung mauna sa pag-release ng expose. Joey, you have to be ready. Dahil kung nandun nga si Major, may probability na ma-meet natin yung mga sindikatong tinatrabaho niya, including Verdugo.
kung ito yung kailangan natin gawin para kay tatay, handa ako. Kakayanin ko. Okay. Let's go. So nagpagupit ka nga talaga, no? Baka di ka naniniwala kanina. Well, guwapo ka naman ng onte. Well, alam mo, uminom ka muna ng tubig. Buksan ko sana eh. Ako na. Wow, bait naman. Tsaka at least gumapo, di ba? Tsaka mabait. Feel na feel mo naman. Oh, anyway. Ano sabi mo kay Aling Carissa? Sa totoo lang, nagsinungaling ako sa kanya. Sabi ko, may gagawin ako sa school. Dahil alam mong hindi ka papayagan kapag sinabi mo yung plano mo. Well, iniisip ko na lang na siguro kung kasama ko si tatay umuwi, maiintindihan niya ako. Kaya nga lang, di ko alam saan ako magsisimula pagdating dun sa Balmore. Di ko kasi alam yung lugar na yun eh. Tapos wala pa si Peter tsaka Gino para tumulong. Bahala. Kilala ako sa Balmora. At tutulungan na tayo. Sino? Hindi lang naman para kay Joey pagpunta ko dun eh. Para rin sa tirada. Mag-iimbestiga ako dun. I want to be the first to break the news sa tunay na identity ni Verdugo. Teka muna, di ba doon din naka-assign si, si... I have to go. I have to go. I have to prepare na. Basta. Halika na. Okay. Stubborn girl. Good morning. Sige na. Dito na ba tayo? Ang bilis naman. Eh, ganun naman talaga kapag buong araw kang truck. Ganda, parang drawing lang. Ganun daw talaga kapag sinalubong ka ng maliwanag na langit. Eh, magandang sorpresa daw na nag-aantay sa'yo. Sana si tatay yung sorpresa ko. Joey, dito ako muna. Bakit? Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang yung kakilala ko dito. Wait! Kasama na ako. Teka. Hindi na, Joey. Kailangan ko lang kasing malaman kung talagang matutulungan niya talaga tayo. Dito ako muna. Ha?
Zoe. Andrew. Zoe. You know what? I'm actually shocked that you called me. So, what brings you here? Andrew Dizon? Kahapon lang ko rin mukha ko. Kailangan ko ng tulong mo. Help? Well, that's a first. Tay? Tay! Tay, sandali! Tay! Tay! Tay, asan ka? Tay! Lintik na! Ano ba yung ngayon? Ano ba sinisigaw-sigaw mo, ha? Binubulabog mo kami! Akala namin parak na eh, ha? Pre, huwag natin pagalitan. Mukhang naliligaw si Ganda eh. Miss Beautiful, ano bang problema? May hinahanap lang po ako. Dito kasi pumunta eh. Dito? Walang makakapasok dito nang hindi dumadaan sa amin. Ate, nakita niyo ba yung babaeng kasama ko dito kanina? Parang umalis po siya. Umawi po siya doon. Doon po. Teritoryo namin to. Gusto mo tulungan ka namin? Halika, pag-usapan natin sa loob. Tawag mo nga ako! Uwi mo! Halika na dito! Marunong pala lumaban si Miss Beautiful ah. Ayan ang gusto ko! Lumalaban! Hoy! Iyan! Hello, Andrew. Zoe? Andrew, pumunta ka na dito. Ang dami kong kalaban, hindi ko kaya mag-isa. Wait, sino ka laban? Nasaan ka? Pumasok ako sa isang eskinita. Tapos, parang may farm dito ng manukan. Pumunta na dito, dali. Malapit na to sa kakandirya. Okay, sige. Pupuntahan kita. Hanapin ko yan, okay? Magtago ka muna. Ha? Okay, sige. Beautiful! Labas ka na! Pahinta ka na! Beautiful! Labas ka na! Beautiful! Lumabas ka na dyan. Alam namin nandiyan ka lang. Kasi wala ka namang ibang lulusutan eh.
Huli ka! Saan mo punta? Sumusobra na ang swerte mo, ha? I'm sorry. Sakta ka ba? Okay ka lang? Nakamasaksak, buti na lang dumating ka. Salamat. Salamat din. Joey. Is this Zoe? Joey. So, you're Joey. Anong tulong kailangan mo? Okay na ba kung sabihin ko sa'yo pagkasama na natin si Joey? Joey? Dahil kaibigan ko. Actually, kailangan na natin umalis. Kung okay lang sa'yo. Nag-anti-exi siya eh. Babae ka pala. Oh, may problema ba? Ang sabi kasi sa akin ni Andrew sa kwento niya, akala ko lalaki yung Joey na sinasabi niya. May problema ba kung babae yung kaibigan niya? Depende. How close ba kayo as friends? Joey, si Zoe yung tutulong sa atin habang nandito tayo sa Valmora. She is with Didi. Yun lang talagang intro mo sa akin? What about our history? I'm his ex-girlfriend, by the way. We dated for 4 years, actually. Okay. Joey? May sugat ka. Kailangan itong magamot. Hey, Peter. Ano yan? Take a look. Ano sabihin may makeover mo ako? Yes. Aray naman, opa. You know who your competition for Joey is, right? Competition? Sino? Si Andrew? Come on. You know I don't compete with, Okay. I don't compete. Okay. So cool. So I guess you don't need this. Teka. Trip ko rin naman yan. Pero ano ba point mo? Have you seen Andrew's style? And have you seen yours? Ang lait pa nga. Alam mo ba itong style na to?
Dinidibs to sa amin sa San Isidro, no? Di mo ba alam? Bro, let's just try this, okay? Just follow my advice. I'm telling you, Joey will stop noticing Andrew and start noticing you. Confident mo ah. Sure ka? Just like you. I don't compete. I prepare. Thank you. Hindi ka kasi umalis ng karinderya. Di ba sabi ko sa'yo doon ka lang. Saan ba kasi pumunta? Akala ko kasi nakita ko si tatay. Kaya sinundan ko kaso nawala. Oh, I get it. Hinahanap mo yung tatay mo, kaya ka nandito sa Balmora. Actually, yung dad kasi ni Joey ay isang pulis. Si Major Miguel Delgado. He was chasing a lead here sa Balmora, pero hindi pa siya nakakali ng Bolagos. Sumabog din sa sasakyan niya. Pero naniniwala akong hindi pa patay si tatay. Now is your time. Sorry. Go! Using your shoulder. I show you. 1, 2, 3, 4. Oh. Hey, nice. That's work. Naghanda na ako ng mga kasama mo para sa biyahe. Ang kargamento. Verdugo, how are you, my dear? Delilah, I'm all set for my trip. And the samples? Handa na rin. These products are top-notch. You won't be disappointed. Well, to taste and experience is to believe. I'm looking forward to put a face to the mysterious Verdugo. I'll see you soon, my dear. So, ang theory niyo, si Verdugo ang papalit na supplier kay Ninong dito sa Balmora. Seems like it, kaya ako lumapit sa'yo eh. Dahil alam ko magagamit itong lead na to. Alam mo, Andrew, you could have told me all of that over the phone. Bakit kailangan mo pumunta dito sa Balmora? Para samahan si Joey? Napakabait mo namang friend. At dedicated journalist. Siyempre, gusto kong ako yung mauna sa expose kay Verdugo. Right. Expose. Ba't wala? Joey? Wala dito. Wait, anong nangyari? Yung keychain na binigay sa akin ng tatay ko, wala eh. Siguro nahulog yun na nakikipag-away ako sa mga adik na yun. Okay, Joey. Bukas, kung kailangan, babalikan natin yun.
Nice one. Alam mo, kaya palang ganda ng katawan mo eh. Ang galing mo kasi mag-abs. Alam mo, deserve mo ng reward. Coffee? With me? Pass. Labo. Saan mo nang malik sinabi? You know what? Your tone, your attitude, you look like the creep. Ano, manyak? Hindi maarte lang siya. Wala naman akong maling sinabi. Ano ba dapat? Sige, ikaw nga. Paano? Watch him now, okay? 안녕하세요. 제가 자세 좀 받으려고 하는데 어깨가 이렇게 하면 좀 다칠 수 있거든요. 그러니까 조심하셔야 돼요. 그리고 신발도 이렇게 좋은 것 같진 않아요. But still, kudos for your effort. I'm sorry, but I didn't understand. But still, thank you. See? It's easy. Ang galing mo, Pano, pero anong sinabi mo? I told her her form is dangerous, she could injure herself, and the shoes are not ideal. Yun lang. Dinangot mo pero kinilig pa rin. I told you, it's not what you say, it's how you say it. No. I think it's the language. Nagpaka-opa ka lang, kinilig na yun eh. Unfair. That's so unfair. So next time, when you see Joey, you know what to do. Just remember, posture, tone, eye contact. She will notice the difference. Ewan ko, Opa. Kailangan ba ng lahat ng to para lang mapansin niya ako? You're a good guy, Peter. You will be good for Joey. She just needs to see you in a different light. Gets ko na, Opa. You will figure out the timing eventually. And please, stop calling me Oppa. Oppa is term used by girls. So ano ba dapat tawag ko sa'yo? Call me Hyung, okay? Hyung? Yeah, Hyung. Only because we are good true friend now. Hindi ako sanay. Opa ako sanay. Opa na lang. No. Hyung. No. Opa. Hyung. Opa! Hyung! Opa. If you don't, you will regret it. Oh, I'm so scared. Opa! 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 You can stay here as long as you need. Wala namang akong kasama dito sa bahay, and frankly, I welcome the company. Salamat, Zoe. Basta kapag nahanap ko na si tatay, hindi na ako magiging abala sa inyo. No problem. Andrew, pwede ba kita makausap? Saglit lang. Ano man? Hello? Joey, Tay! Joey anak. Sabi ko, Tay! Hindi
Hindi talaga ako naniwala patay ka tayo eh. Naramdaman ko na buhay ka pa. Sino kasama mo dyan? Wala po. Huwag mo sabihin kay Andrew na ako kausap mo. Paano po nalaman kasama ko si Andrew? Ay? Tay! Tama nga ako. Ikaw yung lalaki sinusunod ko kanina. Pero tay, paano nangyari yun? Di ba? Sunog na sunog yung sasakyan mo. Paano ka nakapunta dito? Ba't di ka umuwi sa atin? Mahabang storya, ano? Nung bumalik ako sa serbisyo, naramdaman ko na nasa panganib ang buhay ko. Ay, sorry. May lalaki kong nakita doon sa labas ng presinto. Siya din yung lalaki nagbulabog sa amin nung habang ini-interview ko ni Andrew. At siya din yung lalaking nakita ko sa bahay natin. Sa bahay po? Hapit na ingat ka po ah. Hoy! Sige, habulin mo ako. Tantanan mo pamilya ko. Siya po yung lalaki nagtagang pumatay sa'yo? Oo, anak. Nagtuos kami. Pagkatapos noon, nakita ko meron siyang dalang litrato. Litrato ng pamilya natin. Huwag mo dami pamilya ko! Gusto mo iligtas pamilya mo? Mamamatay ka! Pero wala akong nagawa. Chief, kailangan ko ng tulong. Tama nga yung kutong ko, tay. Naramdaman ko na yun na may tinatago sa akin si Chief Lansang. Kaya ayaw niyang pakita sa amin yung labi mo. Alam mo ba, pati si nanay ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang umasang buhay ka pa. Naiintindihan ko kung bakit ganun nararamdaman ng nanay mo. Kasi naman tayo sakit ng ginawa mo sa amin eh. Nagmukha kaya kaming tanga. Naduloksa kami sa taong buhay pa naman pala. Alam mo, hindi pa rin nagbabago yung itsura mo. Gwapo ka pa rin. Medyo nag-mature lang din siguro ng konti. Well, tumatanda na rin kasi. It's been 4 years since we last saw each other. Hindi ko hindi age eh. Stress. Well, it's a stressful job. Gusto ko talagang makuha itong expose ito. Yun ba talaga yung gusto mo? Sure ka dyan, ah? What else? Well, pretty si Joey. It's not hard to be attracted to her. Baka naman ginagawa mo to para makatulong sa kaibigan ko. Yun lang yun. So kaya mong sabihin na wala kang gusto sa kanya? Look,
Zoe, this mission is my priority right now. Wala ko ibang intensyon kundi yun at makatulong sa kaibigan kong si Joey. Huwag mo na sana lagyan ng mali siya. Fine. I'm just asking. Bro, I'll go ahead. Alis ka na? Tambay muna tayo. Sagot ko. Shot tayo. Pasalamat lang ba sa lahat ng lessons tsaka makeover mo? I can't. Bakit? May naghihintay ba sa'yo? O ikaw, akala mo nakakalimutan ko na, may utang ka pa sa akin. Hindi mo pa nasasagot kung nasan ka, kung ano ginagawa mo. Tinanong ko nga yung landlady nyo, nagalit pa siya sa akin. You look for me? Oo, syempre. Nag-alala ako sa'yo. Mali ko ba kung patay ka na sa sindikato? I mean, I didn't realize that you care for me like that. Oh, syempre, magkaibigan tayo, di ba? Sabi ni Joey, solid tayo, di ba? Alam mo, if hindi lang patay yung tatay ni Joey, sigurado ako hinahanap ka rin nun. I'm sorry, I didn't tell you that I moved. Lumipad ka na ng bahay? Saan? Somewhere closer where Teresa might be. Ano? Delikado yan. May detush ka talaga, ano? Don't worry. I'm being very careful. Iwala naman ako sa'yo. Sir Intelligence Agent. Basta waka ulit sisibat nang di ka magpapaalam, ha? Opa. It's Hyung. Opa. Hyung. Opa. Hyung. Okay. Thank you. Sorry, anak. Pero ito lang tanging paraan para makasigurado akong ligtas kayo. Ako ang target ng mga sindikato. At alam ko hindi sila titigil. Hanggat hindi ako namamatay. Masakit sa akin na magsinungaling sa inyo. Pero lahat to para sa inyo. Pero tayo, anong gagawin natin ngayon? Magpapanggap ka na lang ba talagang patay ka? Ano, hindi ka na lang pwede makasama ni nanay? Hindi, anak. Alam ko na plano ni Bertugo. Papabagsakin ko yung sindikato. Pagkatapos nun, magsasama-sama na ulit tayo. Tay, tutulungan kita. Mahirap kung mag-isa ka lang. Mas madali mong mahanap sa Bertugo kung may kasama ka. Tay, ayoko lang na may mangyari pang masama sa'yo. Anak, wag na. Umuwi ka na lang. Samahan mo nanay mo. Sabi mo sa kanya na nakausap mo ako at buhay ako. Pero huwag mo i-text o tawagan. Para sigurado tayo. Pero tay, kasama ko si Andrew ngayon, tsaka may kasama kaming agent galing sa DDE. Matutulungan ka namin. Anak, huwag mo na ipilit yung gusto mo. Walang pwede makalam na buhay ako. Delikado. Mahirap magtiwala. Kahit kay Andrew? Okay, sige. Basta ikaw nang bahala sa Balmora. Aasahan namin yan. Boss, ayos na. May tao na tayo lokal doon. Para siguradong walang aberya ang transaksyon niyo ni Delilah. Good. Let's keep these people on our payroll. Sila na rin ang maging tao natin kapag nakuha na natin ang Balmora. Malapit na yun, boss. Tapos tuloy-tuloy na ang expansion natin. Ngayon, Balmora. Soon, buong Pilipinas. Wala dapat makaalam na buhay ako. Huwag kang tatawag dito sa number na to. Intayin mo tawag ko. Sige po, tay. Mag-iingat ka po, ah. I love you, tay. Joey? Sino yung kausap mo?
si nanay. There's this woman under my radar, si Delilah. Alam mo kung may imimiit si Verdugo dito, it might be her. Andrew, just stay put. My plan is to get close to her. Ako nang bahala. Paano? Dead end na talaga tayo niyan? May naisip na ako. So, hindi ko lang gumapayag ka. I called earlier for a sweet. I didn't know na may kapitbahay pala ako. Let's just follow Joey and Andrew. We can help them too. Kung ito yung kailangan kong gawin para matulungan yung tatay ko, gagawin ko. What are you doing there? Just make sure hindi niyo masisira yung plano ko. Francis, may-ari ng resort na to. Naka-ready na po ang lahat para sa pagdating ng mga bisita niyo, Madam Delilah. If this deal goes south, malaking mawawala sa atin.